Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kapag exam week, marami sa ating mga estudyante ang gumagawa ng iba't ibang paraan para makakuha ng dagdag na energy sa pagre-review. Ang iba po ay nahihiligan ang pagkain ng matatamis gaya ng tsokolate at ang iba naman ay bumabaling sa energy drinks at mga brain boosters. At meron ding mga dumidepende sa bisa ng kape para pampagising. Gaya na lamang po ng karanasan ng ating panauhin ngayong umaga na si Carl, isang estudyante ng Culinary Arts na halos 2 linggong pinanay-panay ang pag-inom ng iced coffee kasabay po ng kanyang mga kaklase bilang paghahanda sa kanilang exams. Ang resulta, nagsara ang kanyang lalamunan dahil sa tonsillitis. Panoorin po natin. Ako po si Jose Carlos Torres, 21 years old, nakatira sa San Juan 1, General Trias, Cavite. Nagsimula po siya nung exam week ko. Kailangan ko po kasing mag-iced coffee for ilang days na dire-diretso. Naramdaman ko po nun parang meron po akong lump na pag lumulunok po ako. Ang hirap po talagang magkaroon ng tonsillitis. Pag yun, uminom po ako ng tubig, kumakain, parang meron pong something na feel sa lalamunan ko. Sabi po ng doktor sa akin nun, candidate na raw po ako for tonsillectomy. Ang tonsillitis ay biglaan ng pagsumpong at laging may kasamang pananakit dahil naiipit po sa paglunok ang namamagang tonsils. Pero ayon daw po sa mga pag-aaral, hindi naman direktang nakakapagdulot ng tonsillitis ang malalamig na inumin tulad ng iced coffee. Maaring magmula ito sa kasobrahan sa sugar o matamis. Karaniwan na, gumagaling naman po ang tonsillitis sa loob ng 1 o 2 linggo, pero maaaring magpabalik-balik ng ilang beses. Paano gumaling ang tonsillitis ni Carl sa natural na paraan matapos siyang dumaan sa 5 EENT consultations? Pagkukwentuhan po namin mamaya sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa problema sa lalamunan ng ating pong papayuhan ng holistic approach, The Healing Galing Way. At sa Garden of E, ituturo po natin ang mabisang paraan para makainom ng mas maraming tubig. Dahil kung ang mga halaman sa ating garden ay lagi nating dinidilig, dapat po ay regular na nagdidilig din tayo sa ating katawan sa pamagitan ng pag-inom ng tubig para makaiwas sa mga sakit gaya po ng tonsillitis. Dagdagan ng kaalaman para alagaan ang lalamunan. Yan po ang hatid natin ngayong umaga dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang gamot sa namamagang tonsils? Ano po ang pwedeng HG products sa pabalik-balik na tonsillitis? Mga tanong tungkol sa problema sa lalamunan ang sasagutin ni Dr. E. At abangan ang mabisang paraan para makainom ng maraming tubig kahit may tonsillitis sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Mga kapuso, nais po naming ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit po ng mga Healing Galing videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito po sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook.
I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eve. Welcome po sa Garden of E. At ngayon ay tungkol sa tamang pagdidilig po ang ating pag-uusapan. Para po mabuhay ang mga halaman sa ating garden, nangangailangan ito syempre ng TLC o Tender Loving Care. Masustansyang lupang pagtataniman, tamang exposure sa sikat ng araw at sapat na tubig na pandilig. May mga senyales po na maaaring obserbahan para malaman kung ang halaman ay kailangan ng diligan. Kapag nagtusok po tayo ng daliri sa lupa sa lalim na 2 to 3 inches at malinis pa rin ang daliri, pag hinugot po ito, ibig sabihin ay tuyo na ang lupa at kailangan ng diligan. Kung may nanikit namang lupa sa daliri, ibig pong sabihin ay may moisture pa ang mga ugat ng ating halaman. Kung ang mga dahon naman ng halaman ay nalalanta na, nanunuyo o kaya ay kumukulot paloob, ibig pong sabihin ay uhaw na ito at kailangan ng diligan. Kung napapansin nyo din po na ang halaman ay tila tumigil na sa paglago o paglaki, maaaring kulang na rin po ito sa tubig. Karaniwan na ang mga indoor plants na hindi direktang naaarawan ay dinidilig po at least once a week. Ang mga outdoor plants naman na mas exposed sa init ng araw ay dinidilig po ng once or twice a day. Pero nagkakaiba-iba pa rin po ito ayon sa uri ng halaman, kaya't importanteng mapag-aralan ang characteristics ng bawat isang halaman natin. At tulad ng mga halaman sa ating hardin, ang ating pong katawan ay dapat dinidilig din. Dahil gaya po ng lagi nating sinasabi, walang ibang panlinis sa katawan ng tao kundi malinis na tubig. Kapag kulang po tayo sa tubig, nanunuyo din ang mga cells ng ating katawan at nagiging sanhi ng mga karamdaman. Para mas marami po tayong mainom na tubig, itinuturo po natin dito sa Healing Galing ang water shaking o ang mabilis na pag-alog ng tubig para mabasag ang dikit-dikit na mga molecules nito at magiging mas madaling lunukin. Kapag inaalog po natin ang tubig, ay nangyayari ang prosesong tinatawag na aeration, na kung saan ay humahalo po yung air o oxygen sa tubig, kaya nagiging mas lighter ito at frothy at mabula. Nalilipat din po ang kinetic energy mula sa kamay na nag-aalog papunta sa molecules ng tubig at sa surface ng lalagyan, kaya bahagya pong umiinit ang temperatura ng tubig. Katulad po nito, kapag inaalog natin ay mas nagiging pino ang molecules ng tubig at hiwa-hiwalay at mas madaling lunukin, lalo na ng mga katanders ko na hindi sanay uminom ng tubig. Ano po? At kailangan po ay madalas nating gagawin yan para marami tayong mainom at hindi po wiwi ng wiwi kapag ang tubig na ating iniinom ay inaalog po natin. Mga 20 count sa isang kamay, another 20 count sa isang kamay, pinong-pino na po yan. Mas marami tayong maiinom at mas matagal maho-hold ng ating katawan bago natin iwiwi. Ngayong alam na po natin ang tamang pagdilig hindi lamang para sa mga halaman, kundi para sa ating katawan, ugaliing uminom po ng tubig para sa kalusugan. Hanggang sa susunod na Garden of E! Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Meron po tayong dalawang katanungan tungkol sa tonsillitis. Ang unang tanong ay galing kay Antonia De Leon. Sabi niya, Doc E, ano po ang gamot sa namamagang tonsils? Salamat po. Ang isa pa ay galing kay Erica Guanzon. Sabi niya, good day po, doktora. Ano po ang pwedeng HG products sa pabalik-balik na tonsillitis? Thank you po.
Antonia at Erica, sabay ko nang sasagutin ang inyong mga katanungan ha. Ang pagkakaroon ng tonsillitis ay ang kakulangan ng proper hydration. At kapag nagpapabalik-balik ang tonsillitis, ay nananatiling nagpapabalik-balik kasi ang ating mga pagkain at inumin na nakukonsume at ang kakulangan ng proper hydration. Wala pong ibang panlinis at best pang-hydrate sa ating system kundi ang tubig. Kaya lang, karaniwang nakakaligtaan natin at hindi nalalagay sa priorities natin ang pag-inom ng tubig. Ang nangyayari, mas na-attract tayo sa mga may lasa, may kulay, at malinamnam na mga inumin at mga pagkain na dry. Kasi po, kapag madalas ay pinirito, dumaan sa oil, mainit na po ang effect nito kapag kinumsum natin ng walang kasamang makatas na prutas or fresh salad at kung isinabay pa natin ito sa kanin na sinangag. Okay? So, pagbalanse po ang ating diet, maaaring may prito pero meron tayong sabaw. Ang ating kanin ay sinaing o nilugaw ay better. At ang ating dessert ay maaaring makatas na prutas. Ganun ang pagbalanse para yung pang-hydrate na pagkain ay nakakabalanse doon sa pinirito. Isa lang po ang ating pipiliin na dry, crispy or crunchy, mamantika, yung mga pagkain na may anghang, no? Isa lang po yan kasi mas mabilis pong tumalab sa ating system ang mga pagkaing mainit sa katawan katulad ng nabanggit ko, pagkulang sa hydration dahil we are in a tropical country. Mainit po dito sa atin, lalong nadadagdagan ng init kung wala tayong sabaw, kung wala tayong mga prutas na makatas, kung wala tayong mga gulay na madahon at makatas. Ito po yung mga cucumbers natin, yung mga labanos, sayote kasama po dyan, ang green papaya kasama. Ganun din ang mapapait na gulay. Presko rin po ang effect nito sa katawan. Maaaring manggaling sa ampalaya, sa arugula, no? So babalansehin po natin. At ang pinaka-safe ay hydrating alkaline diet. Antonia at Erica, habang nariyan at namimerwisyo ang tonsillitis, mapapababa ang level ng inflammation kung maraming tubig tayong iinumin, oras-oras for that matter. Ganun din ang pagsasahog ng mga matubig na gulay sa ating lulutuing sabaw at ang mga pag-consume ng mga prutas na makatas lalo na kung hindi masyadong matamis. Kasi pag tumatamis ang pagkain, nadadagdagan ang init nito habang siya ay tumatamis. So, mas maganda pag may tonsillitis ay medyo matabang, mas makatas, maraming tubig, no? At matubig na mga pagkain. Minsan, sa pagkain lang gumagaling na hindi na kailangan ang herbal supplement. Pero karaniwan ng ating ipinapayo ay ang pag-consume ng serpentina tea galing sa dahon ng halaman or kung ayaw ng mapait, hindi kaya ang mapait na serpentina, ay available po sa mga outlets ng Healing Galing ang ating serpentina tablet na pwedeng inumin minimum ng 6 na tabletas after meals 3 times a day or kung malala po ang inflammation dulot ng tonsillitis, maaring uminom ng 10 tablets nito after meals 3 times a day dahil mahina po ang herbal, hindi kaya kung 1 o 2 tabletas lang. At syempre, nagpapainit din po ng system ang hindi pagligo. Kailangan ligo din everyday para isinisingaw natin ang lahat ng init sa ating katawan. Ang resulta, walang inflammation. Okay? Maraming salamat Antonia at Erica sa inyong mga katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Yung tonsils ko po talagang ganun po siya. Nagsara na! Hindi na po ako makapagsalita kahit
lumunok, mahirap po. Dumating din po yung point na para makausap ko yung gusto kong kausapin, nagtatype po ako sa notepad, tas pinapabasa ko po sa kanya. Paano gumaling si Carl gamit ang natural na gamutan mula sa matinding tonsillitis?